Praise the Lord. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang bilis talaga ng panahon, ano po? Imagine, tapos na pala yung first half ng 2020. At ngayon po, sinisimulan na natin yung second half ng 2020. Maya-maya lamang po, Merry Christmas na sa inyong lahat and Happy New Year. Anyway, kung babalikan po natin yung first half ng 2020, talagang masasabi natin napakatindi po nung ating pinagdaanang mga pagsubok at paghihirap. January pa lamang po, dito po sa Batangas, pumutok po yung Taal Volcano. Marami po tayong mga kababayan na ang naapektuhan, na wala ng kabuhayan, yung iba po namatayan pa. Marami po sa kanila na displaced. Hindi pa po natatapos ang problema na ito. Pagdating naman po ng March, idineclare na po na tayo po ay under quarantine or under lockdown. Maya-maya buong Pilipinas na po. Nasa totoo lamang hanggang sa kasalukuyan po tayo po ay naka-quarantine pa rin. Praise God sapagkat ang Batangas province po ay nasa MGCQ na. Pero marami pa rin na mga lugar sa Pilipinas ang nasa iba't ibang kategorya ng quarantine. Ang Cebu po matindi, nasa ECQ po sila. Ngayon, maganda pa rin ipagpasalamat po natin sa Panginoon yung mga nangyayari sa atin sapagkat tinuturuan tayo ng Lord . And come to think of it, lahat tayo ay buhay na buhay pa. Na-enjoy pa rin natin itong gift of life ng ating Panginoon. Nasa second half na po tayo, meron pa rin pong pandemic at dapat lalo po tayong manalangin sa ating Panginoon for Him to intervene. Nang sa ganun mawakasan na po talaga ito pong salot na COVID-19 at makabalik na po tayo sa normal nating pamumuhay. Amen po ba? Manalangin po tayo, magsama-sama po tayo nang sa ganun makamtan natin talaga yung normalcy ng ating pong buhay. Now, this month is July. Ito po ay Nutrition Month. Mag-aaral po tayo all throughout this month patungkol po sa good stewardship. Yan po ang magiging team natin. Ang title po ng ating pag-aaralan today ay Stay Fit. Yung FIT, F-I-T, ay acronym. F will stand for fearful, yung I ay incorrupt, at saka yung T ay thankful. Naniniwala po ako na very timely. Ito pong atin pong pag-aaralan today. Kasi nga po, considering our situation right now, nasa gitna po tayo ng pandemya, dapat talaga maging fit ka. Dahil kung hindi, mahihirapan ka talagang mag-survive. Kaya ang layunin po ng ating pag-aaralan ngayon ay malaman natin ang kahalagahan ng pagiging fit sa bawat aspeto ng ating buhay. Meaning, pangangatawan, pag-iisip, and most especially, yung ating spiritual na pamumuhay. And of course, maging gabay po sa atin ang atin pong matututunan. Ngayon, doon po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, isinulat po ito ni Apostle Paul under the inspiration of the Holy Spirit sa mga Christians sa Corinth. Ang sabi po niya, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price. Therefore, glorify God with your body," or in your body. Napakaganda po actually ng mga verses na ito. Imaginein mo, your body is a temple of the Holy Spirit of God who is in you. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa po natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So dito po sa mga verses na binasa po natin, lumalabas ang ating katawan ay hindi po natin pagmamay-ari. Dugo po ng ating Panginoong Jesucristo ang ibinayad po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Alam po natin yan. Pero dugo din po ng ating Panginoong Jesucristo ang ibinayad niya para sa kalusugan po ng ating katawan. Remember yung sinabi sa Bible? By His wounds we are healed. Sa pamamagitan po ng kanyang mga sugat, tayo pong lahat ay nagkaroon ng kagalingan sa atin pong mga sakit at karamdaman. Kaya dapat po natin maintindihan ang mga panuntunan tungkol po dito upang tayo po ay magabayan pa ng husto. Simulan po natin ang ating mga points na pag-aaralan today. Stay fearful. Stay fearful. Ang sabi po sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang ibig sabihin po ng fearful na ito ay reverential fear o banal po na pagkakatakot sa ating Diyos na buhay. Especially now that we know that we are the temple of His Holy Spirit.
Kaya po dapat maging aware ang bawat isa po sa atin sa consequences kung pababayaan po natin ang atin pong pangangatawan. Ang pagkain po, tulad po ng ating buhay, ay gift ng Lord para sa atin. Masama po yung laging sobra yung ating kinakain because that can lead to gluttony. Isa pong sin yun. Yung bang tipong lungad ka na pero gusto mo pa rin kumain. Nandito na actually yung pagkain mo pero gusto mo sumubo pa din. Parang wala kang kabusugan. That's gluttony. So mahirap po yung sobrang kumakain. And of course, mahirap din naman po yung lagi namang kulang yung kinakain mo. Because that can lead to malnutrition or even anorexia na po pwede mong ikamatay. Amen? Now, kailangan talaga ng katawan natin yung sapat lamang at tamang pagkain sa araw-araw. Kaya dapat po talaga suriin nating mabuti at piliin nating mabuti yung mga kinakain po natin, maging yung atin po mga iniinom upang maingatan po natin ang ating katawang ito. Dahil ito nga po yung templo ng Holy Spirit. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So sa pagkain po natin, akala natin nag-enjoy lang tayo, but do it for the glory of God. Whatever you are drinking, do it for the glory of God. Siyempre, dapat maging mapanuri nga po tayo kung ano po yung ating kinakain at iniinom. Natural, kung gusto mo maging healthy yung katawan mo, you eat vegetables, di ba? Ang gulay, pampahaba ng buhay. Huwag tayong kumain ng junk food. Huwag masyadong mamantika ang kainin po natin. At huwag tayong masyadong umiinom ng mga beverages, yung mga cola drinks, maging yung mga energy drinks. Tapos sa totoo lamang po, hindi nakakatulong sa atin pong kalusugan. Nakakasama pa po siya. Now, yung second, stay incorrupt. Stay incorrupt. Ang ibig sabihin po ng incorrupt ay unspoiled, free from immorality or corruption. Ang ibig sabihin po ng incorrupt, pure. Pure. Okay. Now, doon po sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1, ang sabi naman po dito ni Paul sa mga Christian sa Rome, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your spiritual and true worship. Tandaan po natin na tayo po ay tinawag ng Diyos upang mamuhay ng may kabanalan because He is holy. So tayo po ay tinawag niya to be holy just like Him. Kaya dapat po tayong mamuhay ng ayon po talaga sa kanyang kalooban. May iwasan po natin na tayo po ay makurap ang ating katawan at mapahamak pag ganito po talaga yung ating mindset sa buhay. Sa panahon pong ito na tayo nga po ay nasa gitna ng pandemic, maraming tao sa buong mundo ang nakakaranas po ng matinding kalungkutan. At nauuwi po ito sa pagiging restless po nila o hindi po sila mapakali. At pag ito po ay nagtagal pa, pwede pa rin po itong mauwi sa tinatawag na depression. At pwede pa rin po itong humantong sa suicide o kaya pagiging violente ng isang tao. So ang layo na po ng narating. Ano po? Kaya dapat talaga tayo po ay manatiling malusog. Tayo po ay manatili talagang kumakain ng tama, umiinom ng tamang mga inumin. Upang manatili po tayong incorrupt, kailangan po nating talagang, pakinggan mo mabuti ito, magbasa ng Bible, i-meditate ang salita ng Diyos day and night, pag-aralan po ito, and of course, magbabad po tayo sa presence ng ating Panginoon, even through prayer. Napakahalaga po niyan to keep us sane, o matino po yung ating pag-iisip, to keep us all sober sa mga nangyayari pong ito sa ating mga buhay. Kapatid, kailangan natin gawin to para magampanan po natin yung ating mga tungkulin bilang mamamayan po sa kaharian po na ito ng ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon po natin sa ating buhay. Ang pangatlo po, stay thankful. Stay thankful. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 18, ito naman po ay sinulat ni Paul para sa mga Christian sa Thessalonica. At naniniwala kong para din sa atin dito po sa Pilipinas, sa panahon po natin ito. Ang sabi po ni Paul, give thanks in all circumstances. For this is the will of God concerning you in Christ Jesus. So dapat pala sa anumang sitwasyon na meron po tayo, anuman ang kalalagayan natin, whether good or bad, dapat po tayong maging thankful.
maging mapagpasalamat po tayo. Let's maintain that attitude of gratitude. Kasi ito pala yung will ng Lord sa atin in Christ Jesus. Madaling magpasalamat kapag tayo po ay nabibigyan ng pera, tayo po ay malusog, walang sakit ang miyembro ng ating pamilya, meron pong pagkakaisa sa tahanan, ganon din naman po sa opisina na ating kinabibilangan. Pero mahirap magpasalamat kapag may problema na. Hindi na mabayaran ang pagkakautang. Pero ang gusto pa rin mangyari ng Lord sa atin at ang will ng Lord para sa atin in Christ Jesus ay maging thankful po tayo. Sa totoo lamang, pag thankful ka, nagiging masaya ka di ba? Pag masaya ka, magaan ang pakiramdam mo At pag magaan ang pakiramdam mo, maganda ang disposition ng pag-iisip mo. Nakakapag-decide ka ng maayos, di ba? Nakakangiti ka. At dahil doon, sa pagiging masayahin mo because of your thankfulness and gratefulness to the Lord, hindi ka basta lalapitan ng sakit. Lumalakas yung immune system mo. On the other hand, kapag hindi ka thankful, hindi ka grateful, nagiging negatibo ka. Hindi nagiging maganda yung decision making mo, yung disposition mo sa buhay. Nagiging mareklamo ka. Bumibigat ngayon ang pakiramdam mo. In effect, madali kang tamaan ng sakit. Laging nakakunot ang noo mo. Tama? Kaya mapapansin mo yung mga taong masayahin, yan yung mga taong thankful. And cheerfulness actually is good medicine. So pag naging cheerful tayo, naging thankful tayo, maganda ang pananaw natin sa paligid natin. So maganda man o hindi ang ating sitwasyon, dapat po tayo maging thankful sa ating Panginoon. We may not have the best of life, but still, dapat pa rin natin talaga itong pagpasalamat sa Lord Remember, buhay ka pa din ngayon Di ba? So dapat talaga ipagpasalamat natin sa Lord yun. He is giving us another chance to live on this planet. Yung pagiging thankful po natin, malayo po ang mararating natin. Yung mga taong actually hindi thankful, hindi tumatagal sa trabaho yan. Yung mga taong hindi thankful, madaling masira ang relasyon yan. Pero pag ikaw ay thankful at ikaw ay cheerful, masayahin ka, kapatid, nako, hahanapin ka ng mga kasamahan mo sa trabaho. Ayaw nating sumama sa mga taong lagi na lamang malungkot, di ba? Gusto nating samahan yung mga tao na masaya, yung mga palangiti, yung maganda talaga yung outlook sa buhay. According to the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7, ang sabi naman dito ni Apostle Paul sa mga Christians sa Philippi, do not be anxious about anything or do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hallelujah. Di ba? So dapat talaga, huwag tayong mag-worry sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa dinudulot na problema nitong si COVID-19. Huwag kang mag-worry sapagkat hindi mo alam kung ano mangyayari bukas, but we know who holds our future. Now, holistically speaking, yung prayer at saka yung thankfulness are keys to a healthy life. If you want your life to be healthy, so please continue to pray and continue to be thankful to the Lord. Now, tandaan po natin stay fit at all times. Fit meaning fearful, incorrupt, thankful. Naway, mag-ingat tayo sa anuman pong makakasira sa ating kalusugan, maging sa ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Sa panahon pong ito na mayroong pandemic, ano-ano ang mga ginagawa mo o ano-ano yung gagawin mo to stay fit. Yan po ang pwede niyong pag-usapan ngayon. Ngayong panahon ng pandemic, ano-ano yung mga ginagawa mo to stay fit? O ano-ano yung gagawin mo to stay fit? Again, always remember this, your body is a temple of the Holy Spirit. So please, stay fit. Amen? Tayo pong lahat ay yumako, tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw po na ito sa amin pong pinag-aralan to stay fit.
Especially during this time, O Lord, na kami pong lahat ay nakakaranas po ng matinding pagsubok because of this COVID-19 pandemic. But we entrust everything to you, my Lord. Ang amin pong pangangatawan. Continue to teach us what to eat, what to drink, Panginoon. Yung mag-glorify po sa iyo. Yung makaka-build ng temple mo, hindi yung makaka-destroy po nito. Continue also to teach us, Lord God, what to think. Yung mga positive thoughts lamang. Yung mga magagandang bagay lamang. Whatever is good, whatever is true, whatever is noble. Kung ano yung nakaka-encourage sa amin. And of course, my Lord, continue to teach us to live a spiritual life, O Lord, na magbibigay ng glory po sa iyo. Thank you, Blessed Holy Spirit, sa pagtuturo mo po sa amin. Salamat po sa word mo na amin po na pag-aaralan day and night. And salamat din po, Panginoon, sa prayer na nagiging constant link namin, Panginoon, sa Diyos na buhay. Again, we thank you. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah.